Umaga po sa ating lahat. Ah, ang inyong tagapagsalita po ngayong umaga, Pastor John Panis po ng Hope of Christ Bible Baptist Church. At sa mga tagapakinig at mga kapwa manggagawa, magandang umaga po sa inyo. Okay, so ngayon po umaga, ang ating pong pag-aaralan ay dito po natin babasahin sa Jeremiah 17, verse number 7 hanggang verse 8. So basahin po natin. Sabi dito, "Blessed is the man that trusteth in the Lord, in whose hope the Lord is. For he shall be as a tree planted by the waters, and that spreadeth out his roots by the river, and shall not see when heat cometh, but his leaf shall be green, and shall not be careful in the year of drought. Neither shall cease from yielding fruit." Tayo po'y manalangin. Dakila naming Diyos, Ama, na makapangyarihan sa lahat, pagpalain niyo po ang iyong salita aming binasa. Gabayan niyo po ang iyong lingkod, nawa ang mensaheng ito ay maging pagpapala po sa bawat isa na makapakinig ng iyong salita. Sa pangalan po na Jesus, Amen. Okay, so, ang pamagat po ng ating pong devotion ngayong umaga, how to maintain spiritual freshness. So, spiritual freshness. Okay, so yun po yung ating tatalakayin ngayong umaga. Okay, kasi po, tayo bilang Kristiyano, pagkatapos po natin na maka-attend po pag Sunday, minsan sa mga gawain. So, meron pong pagkakataon sa ating buhay na minsan nakakaligtaan po natin ay ang mga bagay na itong tatlong bagay na aking pong gustong i-share po sa atin. Kasi nag-preach po yung pastor, nag-message yung pastor, blessed na blessed tayo dahil sa pakikinig ng salita ng Panginoon. Pero bakit tayo po ay nadadown, minsan nami-miss din tayo, nakakaligtaan natin na may word of God pala. So kaya number one po na nakita ko dito, dahil maliwanag naman po itong Jeremiah chapter 17, verse 7 hanggang verse 8. So sabi diyan, "For he shall as a tree planted by the rivers, planted by the water, and spreadeth his roots by the river." Okay, so sabi diyan, sa binasa natin ito sa verse number 8. So, makikita natin po natin diyan na tayo po ay kagaya ng isang puno na naitanim sa tabi ng ilog o batis. So, siyempre, pag natanim tayo sa tabi ng ilog, so yung mga ugat ng isang puno, nag-absorb ng tubig. So, hindi siya problema. Hindi siya na problema doon sa tubig. So, kaya walang drought sa kanya. Okay? So, kaya andun po yung tendency na ma-maintain yung kaayusan at kagandahan ng itsura ng isang puno kapag siya ay natanim. So yung tubig po dito, yung Word of God. Kung ang isang Kristiyano po, ang kanyang buhay ay nananatili sa salita ng Diyos. So ganun din po ang mangyari sa isang puno na nakatanim sa tabi ng ilog. Okay, so number one, para mapanatili po natin yung spiritual freshness natin bilang Kristiyano. So number one, absorbing the message of the Word of God. So, absorbing the message of the Word. So, hindi lang natin napakinggan, kundi dapat pagnilay-nilayan po natin para ma-absorb talaga natin, maipasok sa puso at isip natin yung mensahe, maisabuhay natin. Okay, at huwag natin kakalimutan. Okay, so yun po. Okay, so absorbing the message of the Word of God. Okay, i-absorb natin. So, pwede nating i-meditate lagi natin isipin, natin kakalimutan. Okay, yun po. So, pamagitan nun, na-absorb natin yung Word of God. Okay. And number 3, keep yourself in the Word of God. So, yung ating buhay, huwag nating hahayaang, mawala po doon sa alignment ng salita ng Diyos. So, keep ourselves aligning into the Word of God para mapanatili po na tayo ay maayos at
andun yung spiritual freshness. So bakit? Kasi lagi po tayong kumbaga sa nakababad yung buhay natin sa Word of God. Ano po? Okay? So number 3, the result of keeping yourself in the Word of God. So ang result po nito, ito ang result in shall not see when heat cometh, but her lip shall be green, and shall not be careful of the year of drought, neither shall cease from yielding corn. So ito po yung nagiging bunga ng sa buhay ng isang Kristyano na nakababad ang kanyang buhay sa salita ng Diyos. Okay, nakababad, nakalapanatili doon. Okay. Kaya maganda na nabababad tayo sa Word of God, yung pakikinig ng Word of God. Huwag tayong magmamadali pag nag-a-attend tayo sa mga church services, pagbabasa ng Biblia, pag-meditate ng Bible. Kasi kailangan talaga na ang buhay natin maibabad sa salita ng Diyos. Ano po? At ito po yung mangyari. Hindi po natin problema yung tag-init. Hindi natin problema na tayo ay matutuyuan ng mga dahon. Sapagkat andun yung sustaining provision. Spiritual sustaining provision, and that is the Word of God. Okay? At mamumunga tayo, sabi dyan, neither shall cease from yielding fruits. So yung buhay Kristyano ay nagiging mabunga. Ano po? Nagiging mabunga, nagiging produktibo, so that we are very useful and blessing sa ministry, sa gawain ng Panginoon especially, kapag ang buhay natin ay nakababad sa salita ng Diyos. Kaya, yun po lamang mga kapatid, na sana ang buhay natin, huwag natin kakalimutan ibabad lagi sa salita ng Diyos. So tayo po ay sandaling manalangin. Dakila namin Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa iyong salita. Namin po binasa. Bless you po ito sa aming buhay. At nawa Panginoon, kayo po ang siyang maitas at tumalahati po sa pagkakataon ito. In Jesus' most precious name I pray. Amen.